married for 45 years and still going strong. Sabi nga po ng Biblia, by the grace of God. We have 4 children, all married except for our youngest daughter, si Tamis, and blessed with 4 grandchildren. I was saved on February 26, 1986, and baptized in a local Baptist church 1 month after. By the grace of God, I graduated in college with an AB degree in interdisciplinary studies. Sabi nga po ng pastor ninyo, dapat continuing po ang education po ninyo. Kasi pag tumigil po yan, titigil din po ito. At titigil po ito, tigo ka na. Amen? Kailangan tuloy-tuloy po yan. Okay? I finished my master's in Bangkok in guidance and counseling. I completed my 3-year seminary in Bible Baptist Seminary, Mandaluyong, Labas. Pag sinabi po kasi loob, mental health po yun, no? I started and launched out into full-time ministry with my family in 1996. So siguro po, familiar yung iba dito po kasi nagpunta na pala kami dito sa simbahan nyo. Amen? Si Pastor, ano yung, nakalimutan ko tuloy yung apelido, yung sumasabog? Granada, di ba? Granada, okay. O, di ba kasi Pastor Granada yun, di ba? Si Basilio, tama ba? Basil. Pasensya na kayo, pinapatawa ko lang kayo dahil kinakabahan ako dahil sa mga parang wala tayong pera, no? Amen? Okay, sige po. 1996, Floodway, Taytay, Rizal. 2000-2001, Concepcion, Tarlac, planting churches po. 2003-2014, Caloocan City. Head pastoral stints in America, 2001-2003, sa SFO tsaka Sunnyvale, 2015, and up to present, by the grace of God, sa Thailand. As bivocational missionaries, ibig sabihin po, we are tent makers like Paul. Okay? Ang pangalan po ng gawain, formerly Bible Baptist, Banjak Baptist Filipino Ministry, also known as Bridges People Care. Kung nakita niyo po sa film, nakalagay Baro Bridges, nakalagay po ito, no? Okay. So, we covet your prayers and support to hold the ropes for us as we partner to bring the good tidings. Truly, the harvest is plenteous, but the laborers are? Hindi po, offline na. Kasi digital na tayo ngayon, di ba? My wife and I, by God's grace, are in the last quarter of our lives. 27 na po ako. Mrs. ko ay, hulaan nyo na lang kung ilang taon na po siya. Akala ko, hulaan nyo lang kung magkano siya. Hindi po yun. Hulaan nyo lang kung ilang taon na po siya. Sabi nga po ng aming anak na si Jake, nasa Thailand ngayon, nagbabakasyon sila sa Pilipinas. Pa, this is your last hooray. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng last hooray? Huling sigaw na, di ba? Okay, pero hindi po ako niniwala doon kasi pag sinabi ng Panginoon, ngayon na di ba? So, maaring bata pa po kami, sa ngayon, 27 years old po ako, with 45 years experience and all still going strong. Okay. But as we are not getting any younger, we are more than willing to share our blessings, experience, and mentoring young people who has a heart for missions. Lift your head up high, for redemption draweth nigh. Nagkakagulo na po mundo. Getting worse and worse, not getting better and better. And we personal thank, parang anak na po namin to si Pastor Joma, Ma'am Grace, saka yung dalawang supling po nila, and the church, okay? Pilgrim Bible Baptist Church for accommodating us. Biro nyo, pambira, door-to-door na kami. Sinundo na kami, magbibis na lang kami. Pastor, nandito na po kami. At nandito po kami, door-to-door nga di ba? From the house to the church, di ba? At mamaya po, magha-honeymoon po kami after the service. Okay, meron po kami, pang ilang honeymoon na to, mahilig po kami sa mainit na tubig. Alam niyo po yung mainit na tubig? Hindi po kumukulo, mainit lang. Ibig sabihin, hot springs. Okay? To God be the glory, great things He has done. Kapun kap. Okay, yun lang po ang aking ano. Ngayon po, we go po to the message. Kung kayo po ay handa na. Handa na po ba kayo? Amen. Totoo po yan. Okay, tama po yung ginawa niyo. Tinabihan niyo po yung ating bisita. Ang pinaka-importante po dito sa church, hindi po tayo yung ating pong bisita. Sinabi po sa Bible, over one sinner that repents, there is what? Happy New Year in heaven. Amen? Binabago ko na yung mga verse natin, di ba? Okay ba? Seryoso sila, Pastor, no? Seryoso sila, no? Okay. Kasi 23 anyos na, di ba? So, ibig sabihin, ano kaya sasabihin itong matanda ito? Amen? Okay, tayo po tumayo bilang paggalang po salita ng Diyos. Job chapter 1, verse 20 to 22.
ito po hindi na po pamilyar po sa inyo. Kayo po ay nakakaranas ng mga ah, buhay na ala Job sa buhay po natin. Okay? So kung nandyan na po kayo, babasahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit babasahin po natin ng 2 beses yung verse 22. Ito po yung ididiin ko ngayong gabi, ngayong umagang ito. Okay? Nandyan na po, say amen? Ready? Read. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Sabay-sabay po, 2 beses po natin babasahin. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Sa 10 beses, in all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Tayo po'y sumandaling manalangin ng banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa presensya po ninyo sa church dito po sa Paliparan, sa pangunguna ni Jomar family. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, ang bawat kapatiran, higit sa lahat, Panginoon, ang yung mga salita na naway mapanatili sa aming puso at isipan, ma-apply po namin sa aming buhay. Tawarin kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga hidden sins, Panginoon. Nawa, O Diyos, bigyan niyo po kami ng lakas at talino, Panginoon, upang maunawaan po namin ang inyong mga salita ngayong umagang ito. Sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, all the people said, Amen. Okay. Binigay ko po sa ating media, sa social media, okay? Ayos po ba yan? May mga Bisaya po ba rito? Mabuhay Bisaya. Amen? Okay. When faith stands in the fire. Okay? Siguro pag-usapan po natin ngayon, pananampalataya. Pero pag-usapan po muna natin yung apoy. Di po ba? Kasi every believer, I suppose that every believer, kayo po ay mananampalataya, ay haharap po ng mga seasons in your life when ang buhay po ay unfair. Di ba? Meron ba kayong mga pakiramdam na ganyan? Ang buhay po hindi patas eh. Ang buhay po magulo, very confusing. Ang buhay po overwhelming. Pag tumama kayo sa loto, hindi nyo na alam kung anong gagawin ninyo. Di ba? Amen? Walang tumataya sa loto, okay? Job's life reminds us that even the godliest saints are not exempted from suffering. Okay? Tandaan po natin, ang ating bansa ay nandun po sa dilema. Tama ho ba? Kung kayo po ay mahilig makinig sa mga balibalita, tinigilan ko na po eh, kasi wala namang pagbabago eh. Tama ho ba? Pero at least meron mga mananampalataya na nananalangin para sa ating bansa. Okay? Kung sino po niluklok ng Diyos dyan, kung sino man siya, it's either, ano lang po eh, pinag-usapan dyan, good and evil lang eh. Di po ba? So doon po tayo sa good, doon po tayo sa pakikinabangan ng buong bansang Pilipinas. Except from suffering, he lost what? His wealth. Kayamanan, okay? He lost his children, yung kanyang mga anak. He lost his health, okay? At least he did not lose his mind. At least buo pa yung kanyang kaisipan. Amen? Kasi ito yung huling mamamatay eh. Tama ba? Okay. Yet he responded with worship. Okay, napaka-importante po itong linggong ito. Is the last Sunday of the year 2025, no? Huli na po ito. Sabi nga sa Panginoon, pag-umpisa na naman ng Enero, just count me faithful in the ministry. Na ako'y nagpipreach pa rin. Amen? Kasi po, yung pag inumpisa mo ng maganda, ang tapos niyan, maganda pa rin. Di ba? So, sabi ko nga kay Pastor Jomar, baka pwede ako doon sa church, no? Yung pala, hindi na pala familiar itong simbahan na to. Pagpasok namin kanina, looks familiar. Dito po kami natulog sa pulpito noon. Okay? So, his story shows us not only how deep trials can go, but how strong faith can stand when anchored in God. Pag tayo naka-angkla sa Panginoon, kahit ano pong pagsubok, kahit ano pong lalim ng pagsubok na dumarating po sa ating puso, sa ating pong buhay, depende po yan sa ating pananampalataya. Okay? Job teaches us that when life collapses, faith must kneel. Ewan ko kung alam niyo po yung kantang Bow the Knee. Okay? Nabanggit po kanina Sunday school, yung I thank God for answered prayers. Okay? I thank God for His Word. I thank God for answered prayers kasi
Sabi nga ni Pastor Jomar, ang dami pong answered prayers na simbahan po ninyo. Amen? Kayo ba'y nagagalak? Ina-appreciate niyo po ba yan? Sabi ni Pastor Jomar, salamat sa inyong mga regalo. Natuto pa kayo magbigay ng regalo. Amen? Okay. So ano po ang original meaning nitong binasa po natin? The book of Job is one of the oldest writings in Scripture. Kaya nagbabasa ng Bible, it deals with the mystery of suffering and the sovereignty of God. Words like rent his mantle, paano po yung rent his mantle sa Tagalog? Paano po sinasabi yung rent his mantle? Meron po bang Tagalog Bible dyan? Rent his mantle and shaved his head. Nagpakalbo. Okay? Sinira yung damit at nagpakalbo. Sabi sa verse 20, were ancient expressions of deep. Ano po dito ang namatay? Ito, sabi ni Pastor Jomar, merong two bad news eh. Okay? Yung una po ay baka hindi umabot yung sasakyan namin sa Petron at yung pangalawa po ay nasa langit na po si Pader. Kilala niyo si Pader, di ba? Ay, Pader tuloy. Father pala. Parang Pader eh, no? Parang yun, no? Kinuha na po siya ni Lord, yung papa ni Pastor Bong. Kilala niyo po ba si Pastor Bong? Okay. Suki na rin po ako doon sa simbahan nila. Okay, kasi yun ang pinakamalapit na simbahan na pwede kong puntahan na hindi na po namin kailangan ng sasakyan. Walking distance from the church. Yet the phrase, yung pong phrase, and worship, ay nagre-reveal lang ng puso po ni Job. Okay? Even in total loss po ito eh, kung tutuusin eh, he still acknowledged the authority of God. The Hebrew word for worship means shaka. Tama po ba, Pastor? SH. Oh, SH tuloy. Shaka. Okay? To bow down. Okay? When you worship, we bow down. Tama? Alam niyo po, pag pupunta ako, dati pupunta ako sa Catholic Church, diba? Pero silang pew eh. Tama? Napaka-importante po ng pew. Tayo naman may altar. Kung diba niyo pa po yung pagkatapos ng mensahe, kayo po yung nakonvict ng banal na spirito, kayo po yung lumalapit pa sa altar. Amen? Okay. In surrender, not to circumstances, but to God. Okay? You worship in surrender, not to the circumstances na nangyayari po sa buhay po natin, but to God. Okay? Now, ano po ba yung mga responses ni Job dito po sa kawalan po sa kanya? Job's responses to unthinkable loss is that Job 1:20 says, sabi po rito, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. It means he expressed his grief honestly. Kayo po ba taas ang kamay na namatayan? Ano po namatay? Aso? Ganon? Papa? Ganon, di ba? Masakit po yung mamatayan eh. Di po ba? Okay? And shaved his head. Wala nang gumagawa nun, ano? Yung nagsisira ng damit, tapos nagpapakalbo. But in all this, he did not pretend to be strong. Hindi po siya nagpanggap na malakas po siya. Kahit po 50 anyos na simbahan, dadanas at dadanas siya ng kahirapan. Dadanas at dadanas po kayo ng kahirapan sa buhay po ninyo. At pasalamat po tayo, dadanas pa rin tayo niyan. Kasi hindi naman laging komportable. Alam niyo, simbahan nyo napaka-komportable. Nung kami po yung unang pumunta rito, wala akong aircon eh. Walang aircon ngayon. Malamig na, di po ba? Eksakto ba? I mean, komportable ba kayo? Amen? Gusto niyo na bang matulog o makinig o di ba? Kasi napakaganda na, komportable. Pati ako, nag-preach ako dito, komportable po ako eh. Di po ba? Kaya hahaba yung preaching natin kasi komportable tayo, di ba? He tore his robe and shaved his head. These are signs of real pain. Pag kayo'y nasaktan. Sino po dito nabigo? Lumigaw ka, first love mo, nabigo ka pa. Sino po nakaranas? Wala atang nabibigo rito eh, no? Puro mga one time kagad, sinagot na kagad eh, no? Ang bira.
Wala nabigo. Hindi na siguro deep pain yung nabibigo, di ba? Yung deep pain yung namamatayan. Okay? Now, Job not only expressed his grief honestly, Job honored God despite the pain. Kaya nyo? In-honor pa rin niya ang Diyos kahit na kaya ko yan, pastor. Si Job lang yan. Marami ng beses nangyari sa akin yan. And despite the pain, he worshipped in suffering in the highest, which is the highest form of surrender. Okay? Job chose faith over bitterness. Instead of accusing God, he bowed before Him. There was even a time in your life, may nangyari sa buhay nyo, sikretuhin nyo man yan o hindi, sinisin yung Diyos. Amen? Sinisin yung Diyos? Kung hindi dahil sa iyo, kundi dahil, bakit itong binigay mo sa akin? Ba't hindi na lang doon sa kaway ko? Ba't sa akin mo pa binigay? Kasi tailor-made yan sa iyo Nakaangkop talaga sa iyo yan, yung suffering na yan. Kaya binigay ng Panginoon yan. Pero, si Job, he never accused God. He bowed before Him. Okay? So, ito po yung kanyang mga responses. Okay? He expressed his grief honestly, he honored God despite the pain, and he chose faith over bitterness. Okay. Ano pa po makikita natin sa mga verses na to? Job recognized the sovereignty of God. Ano po yung sovereignty sa Tagalog? Pastor Jomar, ano yung sovereignty sa Tagalog? Soberenya, okay? Parang ganun na rin yun, di ba? Okay. Sabi po sa verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Ngayon, meron ka. Next time, kukunin ng Diyos yan. Yung wala sa'yo, nasa Kanya. Yung nasa Kanya, ibibigay sa'yo. Ganon ang Panginoon, di ba? Give and take. Dapat ganon din ang relasyon sa mag-asawa. Tama ba yan? Give and take. Kayo po ba, sino po mag-asawa dito? Give and take po kayo, di ba? Kayo po nalang mag-asawa. Sorry, song leader, di ba? Okay. Nag-announce kanina, di ba? So, give and take, di ba? Pag nagkagalit kayo, di ba? Ako muna ha. Give and take, di ba? Konti lang natatawa siguro. Wala na yung mga asawa nila dito dahil sumobra yung give and give, di ba? Okay. Naked. Wala naman akong dinala rito. Wala rin akong dadalhin pag ako'y lumisa na rito. Job understood that everything belongs to God. Naniniwala kayo doon? Yung mga nilagay yung offering dyan, hindi naman sa inyo yan Tama? At kung meron pa kayong ilalagay dyan, at meron pa kayong i-offer sa Panginoon, galing lahat sa Kanya yon. Yung talino, galing sa Kanya yon. Yung lakas, galing sa Kanya yon. Yung abilidad mo, galing sa Kanya. Yung sakit, galing sa Kanya. Kaya kayo binibigyan ng sakit. I'm not talking in general, maring merong tinuturo sa iyo yung Panginoon. Di ba? Ako'y nagpapasalamat at age 27, ang sakit ko lang, isa lang Isa lang. Alam niyo kung ano? Nawalaan mo lang tayo, di ba? HB. Okay. Alam niyo yung HB? High blood. Okay. Now, pero isa lang ang bawal sa akin. Sa Baptist, maraming bawal, Lalo na pag Bible Bap, Tama ho ba? Ano pong bawal sa inyo? Pag ikaw ay isang Baptist Christian, anong bawal sa inyo? Daming bawal Bawal magdamit na hindi mahaba, Bawal magpatubo ng buhok na hindi akma sa standard, di ba? Ang dami, Di ba? Dapat isa lang ang bawal sa atin. Ano po dapat ang bawal sa atin? Yun, kasalanan. Amen? Okay, kasi hindi tayo magiging normal pag ganun Di ba? Dahil nababantayan po natin.
It was a blessing. The blessing are not possessions. The blessings that you have in your life are not possessions, but stewardship. Pinagkatiwala lang po sa atin yan. Kaya nga sabi nga po, naked. Ako po'y naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Pinahiram, pinagkaloob, pinagamit. Tama? Okay. He acknowledged God's might to give and God's right to give and to take. Karapatan ng Diyos yun. Amen? Karapatan ng Diyos, bigyan ka ng ganitong talino. Karapatan ng Diyos, bigyan ka ng ganitong kayamanan. Karapatan ng Diyos na bigyan ka ng ganitong klaseng simbahan. Okay? He trusted God's wisdom when he could not understand his purpose. Yun minsan ang problema sa ating mga Kristiyano. Bakit sa akin binigay itong pagsubok na to? Bakit binigay sa akin itong kahirapan na to? Minsan hindi natin maintindihan o ayaw natin intindihin. Tama? Because of pride. Diba? Sasabihin natin sa sarili natin, hindi naman sa kanya, masamang tao yun. Hindi naman sa kanya. Diba? Ina-accuse mo na yung mga ibang tao. Ano na pakialaman yung ibang tao? Pakialaman mo yung sarili mo. Binigay nga sa iyo, tailor-made nga yan, custom-made yan para sa iyo, yung pagsubok na yan eh. Diba? But in spite of that, he trusted God's wisdom even when he could not understand his purpose. Then, he declared God's goodness. Biro mo, no? Masabi pa niya na, purihin pa ang Diyos. Blessed be the name of the Lord. Kaya ba natin yun? Blessed be the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. Nadulas ka. Praise the Lord. Kahit anong mangyari. Di ba? Nabago ka. Praise the Lord. Nawalan ka. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Kaya ba natin yun? Ayaw nyo mag-amen. Siguro hindi nyo. Manly speaking, hirap pong gawin. Ba't nagawa niyo? Kaya nga nilagay dito, maging ehemplo po sa atin. He declared God's goodness in laws. Praise, blessed be the name of the Lord. Shows that Job's faith was not dependent, hindi po dumidepende sa circumstances. Okay? Kanina, pinagpe-pray ko po yung sasakyan ni Pastor Jomar. Sabi ko, parang, huwag ka magagalit Pastor Jomar, parang may cancer na to sa labas, ha? Diba? Amen. Kayo ba mga church members, wala ba kayong iniisip na bigyan siya ng brand new? Sino okay. Sabi ko, kailangan itong bodybuilding. Pero alam mo pala, sa isang buhay Kristiyano, hindi pala importante yung panlabas mo. Yung sa loob mo. So, nung pinatakbo ni Pastor Jomar, yung, ano pangalan mo? Adventure ba? Ha? Eddie. Adventure, di ba? One click. Kasi sinabihan niya ako may bad news. Kaya naman tuloy ako, baka yung sasakyan niya. Di ba? Tama nga naman ako. Baka maubusan kami ng gasolina. Sa tingin ko, hindi maubusan ito. Di ba? Tinignan ko yung sasakyan, pagtunog, ganda ng tunog. Pulido. Pero wag niyo isipin na hindi niyo siya pwedeng bigyan ng kotse. Ha? Kasi yan pwedeng gamitin na rito yan. Atid sundo ng mga bisita. Tama? Yung mas maganda kung meron tinatawag na church vehicle. Amen? O sinusuri niyo pa yung pastor ninyo. Amen? Yung mga nauna rito, nauna na. Okay? May ginawa na sila para dito. Ang importante, yung present. Ano nangyayari ngayon? May aircon na tayo. Diba? Naka-livestream pa tayo. Livestream ba yan? O kaya kailangan talaga, medyo ingat tayo magsalita, no? Dahil baka, okay. So, he was not dependent on circumstances. He was only dependent on God. Ewan ko, pagkatapos ng mensaheng ito, may mangyaring malupit, masakit sa buhay niyo. Expect that. Okay? Ay, hindi. Okay ang attitude ko. Positive ako. Hindi mo rin masabi. Pagdating mo sa bahay, ito na po. Di ba? Wala na yung bahay mo. Nasunog pala. Kasi sa kasisimba mo. Uy.
May nangyari ba gano'n? Wala nga ta nangyayari gano'n. Sa kasisimba niya, nasunog yung bahay. Wala? Wala po? Wala. Wala pa. Okay, wala pa. Okay, so malapit na po yan. Okay? So Job respond to the unthinkable loss. He honored God despite the pain. He chose faith over bitterness. He recognized the sovereignty of God. And he even declared God's goodness in laws. Blessed be the name of the Lord. Lastly, maiksi lang po ako magmensahe. Okay na po ba yun? Okay? His resolve to maintain integrity. Yan po ang problema natin sa gobyerno natin, no? Yung integrity, no? Parang wala na tayo pagkakatiwalaan, eh. Di po ba? Pero praise the Lord, we have men here, we have women of God here na pwedeng pagkatiwalaan. Kayo po ba yung mapagkakatiwalaan? Sure kayo? Sa Thailand, ang mga tao doon na pagkakatiwalaan. Pag may iniwan ka isang bagay, balikan mo after one day, nandun pa rin. Alam niyo po ba yun? Dito sa Pilipinas, hindi po minutes ang binibilang. Segundo. Wala na yun. Tama ho ba? Di ba, meron pang joke eh. Bible at saka yung cellphone, naiwan. Sino mawawala? Yung cellphone, hindi yung Bible. Tama? Okay. Now, his resolve to maintain integrity. The last verse, sabi ko nga po, kaya inulit po natin 2 beses, in all this, sa lahat ng mga circumstances sa buhay po niya, hindi po kasala. Sabi ng mga di ba? Isa lang ang bawal sa baptist eh. Kasalanan. Job sinned not, nor charged God foolishly. Minsan ba napamura niyo? Namura niyo yung Diyos? Kasi yan, di ba? Nangyaring lupit na nangyaring ito. Hindi yan nagmumuri. Nagmumuri, di ba? Ang sinasabi na, pambihira ka naman, Panginoon eh. Mura din yun. Di ba? Yun ang bukang bibig natin, mga Kristiyan, pambihira naman ng Panginoon eh. Pambihira, di ba? Ang Greek meaning ng pambihira, alam niyo yung sabihin ng Greek meaning? Oh, nag-iisip kasi sila, pastor, di ba? Hindi ko na sabihin yung pambihira kasi narinig ko ngayon preaching, di ba? Hindi, joke lang, okay? Kasi wag po kayong masyadong seryoso kasi kesa naman yung PI, di ba? May nagmura na nga eh, di ba? Stupid nga ang Diyos eh. Tama? Buti na lang, ibang Diyos yun, di ba? Okay. But Job maintained his integrity. He refused to blame God. Alam nyo, pati kaligtasan nyo, meron kayong choice. Hindi kayo pinipilit ng Diyos. Pagpunta nyo sa simbahan, hindi rin po kayo pinipilit ng Diyos. You have a choice. Yung pagpunta nyo po rito, mamaya ba may service kayo? Wala na. Okay. Kung gusto nyo mag-service, bahala kayo. It's your choice. Kaya lang, sarado na yung simbahan, di ba? Sa labas na lang kayo mag-service. Okay. So, he did not attribute the wrongdoing to the Lord. Pinatay nga lahat eh. Pero bakit yung asawa buhay? Kapag isipan niyo po ba yun? Pinatay na, kinuha na niya lahat. Pero yung asawa niya, buhay ba? Buhay po, hindi. Hindi niyo ata alam yung buhay ni Job eh. Bakit buhay ang asawa? Napakahirap po pag nawalan ka ng asawa. Minsan, ako kunwari, namatay na ako, sabi kay Ma'am Jessie, kay Mamita. Mamita, pag namatay ako, mag-asawa ka ba? Anong sagot mo? Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Kaya nagbuwan ng Panginoon, di ba? Pag siya namatay, mag-asawa ba ako? Hindi naman pagbira sa edad kong ito, mag-asawa ako ba? Pagbira naman. Hindi na. Di ba? Okay. Biro lang po namin yun, yung of course, di ba? Ang asawa po, partner mo. Okay? Pag wala ka ng ibang pupuntahan, barkada mo, tropa mo, iwanan ka niya. Pero ang asawa mo kailanman, nandyan niya. To maintain your integrity, kailangan makita ka sa loob ng bahay at sa labas ng bahay, kayo'y mag-partner pa rin. Tama mo ba? Ha?
Pero marami po dito siguro missing kasi nasa bakasyon nga, di ba? Sabi nga ni Sir kanina, di ba? Sana nga yung mga nagbabakasyon, sabay tawa, di ba? Sana yung mga nagbabakasyon. Ganon, di ba? Para may ibig sabihin yun, di ba? Okay, kasi imbis na nandito kayo, bakasyon na, sila. He did not attribute wrongdoing to the Lord. He stayed upright, nakatindig, even when it was the hardest part of his life. Wala pa siguro sa inyo nakakaranas ng ganun eh. Yung hardest part of your life, di ba? Yung namatayan, pero yung masakit talaga na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. Pero binigay mo na nga sa Panginoon, pero hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. The trials will reveal the real condition of your faith. Yung kondisyon ng pananampalataya mo, kung kano ka-deep yan, kung kano kalalim yan, yung pagsubok na yan, dapat ganun din kalalim yung pananampalataya. Kasi pag hindi po ganun, bibigay ka. Bibigay ka. Ayoko na. Hindi na ako magpatuloy, di ba? There's always a game like quitting, di ba? It's just a game. You quit, you go back, you quit, you go. Mahirap po yung ganun eh. Di ba? Pero kung nagpapatuloy, di ba? 23 years itong simbahan na to. Siguro pumunta tayo dito, mamita, siguro mga 1 year, 2 years old pa lang pala to. O, sino po yung mga matatagal na po dito? Pakita sa kamay. No, buhay pa po si Pastor Cal noon eh. Noon nandito po siya. Buhay pa rin po Pastor Bing noon. Okay. He modeled patient endurance. Yung ka ba? Sabi mo gano'n eh. Sa ministeryo, lahat po sa ministeryo, sabi ko po ba? Sabi lang po ni Pablo, I'm so thankful that God still counted me faithful in the ministry. At nasa ministry, minsan yung mindset po ng ministry, yung papasok ko sa Bible school, hindi po yan. Ministeryo ka na, tatay ministeryo ka. Sabi mo, nanay ka, may ministeryo mga anak mo, teacher ka naman mo, may ministeryo ka. But main thing, nag-i-enjoy sa ministry. Tumatagal ka sa ministry at may pasensya ka. Sino mo dito may pasensya? Ha? Yung positive, ano? Galitin ka kayo. Talagang patient ba talaga? Amen? Patient talaga, ha? Amen? So, another 23 years in the coming, ha? So, magiging 46 years pagbalik ko dito. Amen? So, ako, natin pag-ulan po yun. Okay? His integrity made him a timeless example for all believers. Pag sinabi si Job, isipin agad natin yung kahirapan niya. Di ba? It bears in mind, gano'n kagad sa mind natin. Pag si Job ang pinag-uusapan, alam ko na yan. The man of suffering. Okay? James 5:11. Tingnan po natin doon. Ano po sabi sa James 5:11? Santiago, di ba? James 5:11. Ano po? Talagay na ba dyan? Kumuha ko ng Bible doon, Pastor Jomar eh. Hindi nagagamit. Madikit eh. No? James 5:11. The Bible says, behold, we count them happy which endure. Niwala kayo doon? We count them happy. Masaya kayo pag nananatili kayo. Nandyan pa rin kayo, nagtsatsaga, nagpapagal kayo. You have heard of the patience of? Bakit hindi nilagay kay Moses? Eh si Job yung particular po dito eh. And have seen the end of the Lord. That the Lord is very pitiful and of tender. Grabe, no? Buti na lang ganun ang ating pinaglilingkuran ng Panginoon, no? Very pitiful. Kahit anong sama mo pa, kahit anong tago mo pang na dyan, ano pang tinatago mong baho dyan, He is very pitiful and of tender mercy. Naghihintay lang siya eh. Come. Diba sinasabi niya, come. Halika. Andito pa rin ako. Tinalikuran mo na, tinaksilan mo na, andito pa rin siya. Amen? Okay. Ano pa? Psalms 34:11. Ano po sabi sa Psalms 34:11? Ano sabi rito? 34:11. The Bible says, come ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. Okay? We almost lost my son.
ang aming anak na si Jake, when he was 1 year and 8 months. Ewan ko kung alam mo itong story na to, Pastor Joma, no? We almost lost my wife when she was at the peak of her business. I was already in Bible school. Hindi ko makalimutan yan. Si Pastor din nga kasama ko noon. Nung pinunta namin yung asawa ko, dinala namin sa ospital, hindi namin mabitbit dahil dead weight na. We almost lost my youngest daughter when she hit her head at the pavement. Bisikleta namin sa ministry, nasa harapan ng preno. So pag pinreno mo yan, ano tendency niyan? Pag ganon. Tumama yung ulo, pagdating doon sa ospital, sabi sa amin, sino kayo? Those are the three major setbacks sa akin ministry. I wanted to quit. Ba't sa akin nangyari? Hindi pa matindi sa akin ang buhay ni Joe. Parang baliwala pala sa akin yun. I was still young in the ministry. Pero nung nangyari po yung anak namin, muntik ng kunin ng Panginoon, we were just 1 year old na ligtas. We were just 1 year old as Christians. Gumagapang pa lang kami sa buhay Kristiyano namin. Wala na eh. Pagdating sa Polymedic, alam niyo yung hospital na yun sa may highway, Polymedic Hospital, wala na, bigay na eh. Nagpupo na eh. Tapos dinala na lang sa ER, wala na. My wife was crying, medyo nag-ano na siya, hysterical na siya. Wala na. I came from the office, when I came back, sabi ko gano'n, sabi sa akin ng doktor, salubungin ka ba naman ng doktor sa ER? Kayo po ba yung tatay? Opo. Kung sakali pong mabuhay yung anak niyo, sakali mabuhay, di ibig sabihin, papatay na pala to. Kung sakali mabuhay yung anak niyo, vegetable na po ito. Sakit, di ba? 1 year and 8 months. Kamukha ko pa naman yung anak ko. Sabi ko, hindi ko naman masabi yung sinabi ni Job na naked came I. Hindi ko masabi yan eh, dahil hindi ko pa nga alam yan eh. Sinabi ko lang, kung kukunin mo, di sa'yo na lang. Dahil sa'yo naman talaga ito eh. Di ba? Wala sa puso ko yung sinasabi ko yun. Ay sinasabi ko sa Panginoon, Lord, huwag mo kunin. Marami pa akong plano rito sa anak ko nito. 7 hours naka-comatose yung bata. Pinapump na yung puso para makahinga. May nakasaksak dito ng oxygen, naka-straight jacket pa. Sabi sa akin nung attendant, sir, kayo po ba magbabantay dito? Oh, tayong dalawa. Sabi ko gano'n, ikaw taga-ganon ng puso, bibitawan pa ba yan? Oh, yun na nga, sir. Sasabihan na kita. Pag nagising yung anak nyo, tawagin mo yung pangalan. Hindi dalawang kondisyon kung magising o hindi magising. Pero sabi ko, Lord, strengthen my faith. Increase my faith. Kasi bago pala ako mananampalataya, laki naman pagsubok itong binigay mo sa akin. After 7 hours, tumawag po yung mga kapatiran po sa Bukid. Sabi po gano'n, Kuya, kamusta na po si Jake? Wala pa eh. Please continue praying. Narinig nyo kanina, di ba? We thank God for answered prayers. Please continue praying. After 1 hour again, medyo gumalaw yung anak ko. Sabi ng tagapang ko, siya yung parang siya yung parang na-excite eh. Sir, tawagin nyo na. Oh, pambira. Nasa ER kami. Yung ICU ba? ICU, di ba? Siyempre, hihingal na yung mga tao doon, di ba? Kaya nga nasa ICU, di ba? Pagtawag ko ng Jake, malayo ako, nandun ako sa may parang table na gano'n. Tinawag ko yung anak ko gano'n. Yun mo amak mo. Nagising nga yung mga naka-ICU eh. Dahil ang lakas ng boses ko. Kala nila siya yung tinatawag ko. Tapos, tumingin yung anak ko sa akin. Tumutuloy luha. Sabi ko, buhay yung anak ko. Lumapit ako sa kanya. Alam mo sabi ng anak ko?
Ito lang sinisenyas niya dahil naka-straight jacket niya. Tanggalin ko raw to. Tanggalin ko raw yung nakasaksak dito. Tanggalin ko raw yung dito. Nagkaunawaan kami. Ginawa ko. Hindi ko na-believe si Lord. Masalamat talaga ako. Ando ngayon, 40 anyos na, lapastangan na. Amen? Di ba? Okay. Hindi niyo pa alam nangyari kay Mamita. Yun yung first year and 8 months namin sa after we got saved. The second one, I entered into Bible school. Nako, yun ang pinakaayaw ng mga asawa. Papasok ka ng Bible school, magpapastor ka. Samantalang, nung nagpuputuhan kami sa Mandaluyong, yung mga pastor bumibisita sa amin. Awang-awa ko sa mga pastor. Di ba naranasan to? Di ba? List na rito, di ba? Yung ano na, yung parang pwede nang baligtarin na lang na gano'n, di ba? Tapos yung sapatos nakangiti. Kailangan mo tulungan eh. Maghihintay doon para makapag-Bible study doon sa mga tauhan namin. Sabi ko, ito pinakaayaw ng mga asawa natin. No? Yung papasok ka sa Bible school, kandahirap ka. Sabi ko gano'n. Hindi naman ako papasok ng Bible school. Gusto ko lang madagdagan yung aking kaalaman. Diba? Pero hindi rin pala, nadadagdagan pala sa Sunday school, hindi sa Bible school. Amen? Wala kayong kanina, ha? Hindi niya alam yung Sunday school, ha? Okay. Nag-spit siya ng blood. Nag-spit niya ng blood. It was fresh blood. Diba to? Tinawag namin yung doktor. Naku, pare, kung pare kasi namin yung doktor dalhin na natin si Mare sa ospital. Pastor Bing, kasama ko. Okay. Ay, Pastor Bing, hindi di ba? Baka sumagot di ba? Okay, baka mag-amen di ba? Sabi niya, Pastor Butch, kargahin na natin. O sige, saan ka? Sa paa. O ikaw, dito. Hindi namin makarga. Hindi pa ganyan siya kataba. Sexy pa siya noon. Hindi namin makarga. Napansin ko, pain na to. Nag-iba na yung kulay ng kuko. Naku, mamamatay na. Pero hindi ako nakangiti. Mamamatay na ang asawa ko. Isipin mo na naman kagad ang Diyos, di ba? Kasi, dilema problema Sabi niya sa akin, isa lang sinabi niya sa akin, bunso na ba tawag mo sa akin? Bunso, susuko na ako sa Panginoon. Ha? Susuko? Rebelde pala to. Ayaw pala niya akong pumasok sa Bible school. Kasi nakita niya yung sitwasyon ng mga pastor na dumadalaw sa akin sa putuhan. Grabe. Kinarga namin, 6 ata kaming kumarga. Dead weight po, dead weight. Lahat patay na Tapos tinignan yung yung blood pressure niya, 40/60 ba? Tama ba yun? Bagsak na talaga, as in, papunta na sa kamatayan Nung sinabi niya yung, susuko na ako sa Panginoon. Binuhay siya ulit. Ayan, buhay na buhay. Hawakan niyo siya. Ayan, buhay na buhay po siya. Ayan. Diba? Living testimony. At yung pangatlo, yung bunso naming anak. Nasa ministry na po kami. Full-time na ako nagpapastor sa Binangonan. Okay, sa may garden, whatever. Birthday ng young people. San Carlos Heights. Sabi ng young people, Nako, birthday ni ganito, bibili tayo ng mga birthday card. Alam mo ng mga young people, di ba? Mahilig po sa ganun Sabi ni Tamis. Ako na, kasi may bisikleta para mas madali. O sige, sakay siya ng bisikleta, bibili ng birthday card. Ang bibili niya ng birthday card sa tabi ng iglesia, INK. Okay? May kapilya sila ron. Mga young people, alam mo, yung kabiruan ba? Nagtago doon sa mga bushes, sa mga halamanan. Tapos, nung pagliko ni Tamis na gano'n, biglang bumulaga, huli ka! Kailangan naman sagasaan niya yung mga yon, di ba? Ang daming young people
biglang pinreno niya. Sabi ko nga po sa inyo, yung preno nasa harapan lang. Uso po yun. Bumili kayo ng bisikleta gano'n. Yung nasa harapan lang yung preno. Umiikot na gano'n. Tapos tumama po dito sa bangketa. Ano. Nakita ng mga kaibigan natin iglesia. Nasa Bible study kami. No? Sabi sa amin, Pastor, may nangyari po kay Tamis. Ano nangyari? Bagsak eh. Nasa na? Nandun ako sa Angono Hospital. At teka, may Bible study pa kami. Alam mo, martir, ano? Hindi man lang ako na ano, pero kinakabahan na ako. May Bible study pa kami. Sabi ng isang young people. Sabi ng isang kapatiran. Pastor, kami nang bahala. Puntahan niyo na. So, punta na kami sa Angono Hospital. Pagpunta namin sa Angono Hospital, asan yung anak namin? Distorted yung mukha. Distorted yung iba. Ano? Kamusta? Alam mo sagot sa amin? Sino kayo? Sino kayo? Kami, si Papa, si Mama. So that was the third setback. Gusto naman mag-quit. Ang bilis ko basta ganun yung pagsubok. Ayoko na. Bakit binibigay sa akin pagsubok? Kung ako nag-link sa'yo, kung kailan pa naglilingkod sa'yo, ito pang ibibigay mo sa amin. Diba? There are times like that na gusto mong sisihin ng Diyos, you want to put all the blame on the Lord, but not on the circumstances because God is still in control of the circumstances. Wala amin yun eh. So, nung nangyari yun, sabi ng doktor, pa-CT scan na yan. In 4 hours, I need the result. Kung bibig yung ulo o hindi. Magkano yung CT scan? 5,000 at that time. Mahal ang CT scan, di ba? Ang offering namin, 2,500. Tapos yung service na nga po, sige po, sabi sa doktor, sige, dadalhin po namin. Doon din sa Quezon City Medical Hospital, dahil wala dito sa Angono Hospital. Pagdating namin doon, hinintay pa namin yung technician. Ano ba tawag doon? Yung sa nag-ano ng CT scan? Technician, di ba? Sabi nila, Sir, uunahan na kita. 5,000 pala ang singil sa amin sa CT scan. 2,500 lang ang pera namin. Mag-iimit kayo kung maganda mangyari. Sabi ng technician, Pastor po ba kayo? Nakabarong pa ako eh. Ano pagkakamala? Pag nakabarong, pastor, ano? Huwag po kayo mag-alala. Kararating ko lang po sa church. Member ba? Huwag niyo nang alalahanin yung 2,500. Libre na ho yun. Ibayo na lang yung 2,500 sa services na CT. Busot na naman. Pambira. Amen, Lord. Diba? So, urong-sulong yung gusto ko na mag-quit o hindi. At pagkatapos noon, sa pagod po namin, pagod na pagod po kami. Pagod na pagod. Dahil syempre, Sunday yun eh. Pagkatapos noon, sabi ng doktor, in 24 hours, kailangan makita ko yung CT scan na yan. Kasi babasahin ko yan sa harap mo. At maghanda ka na ng 100,000 para sa head surgery. Bira, no? Katatapos nga lang ang problema dun sa CT scan, 100,000 na mga naiisipin ko. Pagdating ko doon sa ospital, pagod na kami, nakatulog kami sa ospital. Kinabukasan na kami nagising. Tama ba yun, Mamita? 6 o'clock na. Tapos may tumawag doon sa nurses station, sabi gano'n, Sir, may tumatawag sa inyo si doktor. Ha? Ba't tumatawag yun? Hinihintay yung, yung resulta ng ng CT scan. 24 hours, kailangan ito na yan. Kang bata, takbo ng mga inakot sa Taytay. Sa Dok, pasensya. Ano ka bang klase? Pas ba? Sinigawan ako, sabi ko. Ako nga rito. Ako, nananalangin ako maturo sa anak niyo. Kayo tinulugan niyo? Oh, sabi niya,
Ako naman gaganti. Nakita mo yung babae doon? Nakaputi, babae. Asawa ko yun. Witnessan mo muna. Witnessan mo siya na makakilala sa Panginoon dahil matigas pa sa bato yan ang puso niya. Ba't saan po kayo pupunta? Ihatid ko muna yung mga apo ko. Dinulugan mo nga ako eh. Ako naman gaganti sa'yo. Sige, ginugood time na ako. So bumalik after 2 hours. Binitnisan ko na yung asawa, matigas talaga. Pero nakinig. No, sige, o siya. Ganun lang ba? O siya. O siya. Puro o siya eh. Puro o siya eh. Naintindihan niyo ba ako? O siya. Ano ba to? Hausya wata to ha, sabi ko. Dumating ngayon si doktor. Pagdating ni doktor, punta kami doon sa clinic niya. Meron pong ganyan, di ba? May ilaw na ganyan pag tinitingnan. Sabi ko, ano nangyari doon sa asawa ko? Naibisan na ba? Sabi nga po niya, parang bato eh. Mas matigas pa sa bato yan. Hindi maniniwala yan. Sabi ba naman sa akin, umiling. Pag umiiling, di ba? Ibig sabihin, negative na. Sabi niya sa akin, manalangin ka, no? Bakit po? Walang biyak eh. Walang biyak yung skull. Walang blood clot. Grabe, sabi ko. Ano pa sasabihin mo sa Panginoon? May ba nangyaring gano'n? Pinadaan ka ng 3 pagsubok, yung 3 pagsubok na yun ang bakit pa kami nandito. Amen? Hindi ko po alam sa inyo, sa buhay nyo, kung ano po sa buhay. Young people, hindi ko alam ano mangyari sa buhay po ninyo. Magpatuloy po kayo. Sabi sa Bisaya, padayon. Amen? In all these things, sabi po in all this, Job sinned not and never charged God foolishly. Pwede ba natin gawin yan? Pag may mangyayari na, please expect that. May mangyayari madiin, malupit, malalim na karanasan sa buhay po natin Kristiyano. Christian life is not a bed of roses. Hindi po siya yung wardi-wardi lang. Marami pong dadaan dyan. Lalo na pag mga bagito po tayo, at lalo na pag tayo po'y tumatanda sa ating buhay Kristiyano. 23 years, di ba? Siguro meron na po dito 23 years na Kristiyano na kayo, matagal na kayo, di ba? At pag may nadadaanan po kayo, meron pa mas matinding dadaan po dyan. At pag dumaan po dyan, asahan nyo, lagi nyo isipin yung buhay po ni Job. In all of this, Job sinned not and never judged God foolishly. Tayo po yung bukod, manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa simbahan na to. Pastor Jomar and his family, patuloy po silang palakasin sa kanilang pananampalataya. Ang oras dumating ang mga pagsubok at mga gawain na hindi po nila inaasahan sa kanilang mga buhay. Bigyan niyo po sila ng katatagan, Panginoon. Sabi nga po ninyo, your work, your labor is not in vain kung tayo lang po ay susunod sa inyong kalooban. Once again, dear Lord, as we are pondering upon this message, maaaring meron po dito sa ating kalagitnaan. Maaaring meron po pinagdadaanan. First of all, it will be your spiritual condition. Ang spiritual condition po ninyo ay wala pa po kayong relationship sa ating Panginoon Jesucristo. And this is your time to give your best choice, to give God's choice, na tanggapin po ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Maaaring meron po dito, gusto pong mag-transfer ng membership. Maaaring meron po dito, gusto sumunod sa tubig ng baptismo. O maaaring meron dito na sinisikreto lang yung mga dinaan ng paghihirap sa buhay. Now is the Panginoon. Sabihin niya, kami, hirapan po sa buhay at po sa Panginoon. Ngayon yung oras, bago matapos ang ay tender ko po lahat ito sa inyo. Stand up. Brothers in Christ. Tulad po nawa ng pananampalataya ng Job, nawang matagpuan po sa ating sa ating buhay
pananampalataya sa webpage ng Single Fire. Nawa, ma-recognize natin ang sovereignty ng Panginoon. This 2025 na nakalipas, marami pong nangyari, maraming rejections, maraming trials, maraming heartaches, maraming iyak. Hindi dapat ang Panginoon. In this 2026, panibagong taon na ating sasagupain. It's time to ask the Lord, Lord, please give me strength. Patibayin niyo po ang aking pananampalataya. Sa darating po ng mga pagsubok, ang malakbayan sa aking buhay. Ito po nawa nga. That is your prayer. It's time to respond. Come forward, kneel the altar, pray to the Lord. Ito po ay may mga parang narito po ang mga kapatid. Kaya po mga kapatid. Hindi po ay po ay gumalang. Po ay nagpapasalamat. Kami po panalangin na lahat po ng aming mga binibigay sa inyo. Hindi po ito. Yan, na po namin na kaya kayo. Nawa po patuloy niyo po i-realign ang aming mga puso, ang aming mga purpose. Hindi po kalooban. Kami po panalangin we as a church, patuloy po may magmahalan, bigyan magpalakasan, sama-sama lumago sa inyo, sama-sama po sa ministries na ipinagkakakuha namin. Ako po panalangin na ang bawat tatay po sa iglesia ng ito po palakasin sa kanilang po pagtatrabaho, nga po natuluyan, sa kanilang pagmamahin po palagi sa pinagay. Sa bawat ina, may mga kapatid, hindi po silang palakasin sa araw-araw, sa kanilang po pagbabatay sa kanilang mga anak, bigyan ng maraming pasensya. Dalangin ko po na ma-design po nila po sa Panginoon sa inyo ng kanilang mga anak. Sa lahat po ng mga mag-aaral sa kanilang mga bakasyon, sa huli pong pagpasok ng 2026, sila po ay bigyan ng pagmumuhan, mag-excel po sila, at i-provide po lang ng pangailangan. Sa mga kailangan ng bayarin, i-provide po sa mga lahat ng young people, po silang i-bless at po ngayon ng araw sa lahat po ng mga trabaho mga young working professionals. Bless po sila sa araw-araw at na po pagbiyahe. Patuloy po mag-ikaw ako sa inyo. Ang aming po mga kapatid overseas, bless po sila o patibahin o pabayaan natin. At we as a church, continue to bless us. Salamat po sa mensahero na hindi natin po bakit I encourage sa huling sermon this year. We thank and praise you, O Father, and obsess as the name of our Lord Jesus Christ. Amen. And praise the Lord. Tayo po paano bless. Amen. Amen. At po tayo sa ilang mga paalala. Sige. Kalimutan ko yung announcement ko. Maraming salamat.